Saan dapat nating ikarangal sa gisag ng kalayaan at ng muling pagkabuhay ni Jesus na poong mahal. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Diyos ng ating kaligtasan, dapat nating ikarangal sa gisag ng kalayaan at ng muling pagkabuhay ni Jesus na poong mahal. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. We gather as one family, celebrating the love of God in Jesus Christ our Lord. And today we celebrate the feast of the exaltation of the cross. We ask the Lord to grant us the strength to carry our crosses, just like Jesus, with love, with obedience, with hope. To prepare ourselves to celebrate the sacred mystery, let us call to mind our sins and beg the Lord's mercy. You were sent to heal the contrite of heart. Lord, have mercy. Lord, have mercy. You came to call sinners. Christ, have mercy. Christ, have mercy. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Glory to God in the highest. Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. We praise you, we bless you, we adore you, we glorify you, we give you thanks for your victory. Lord God, heavenly King, O God, Almighty Father, Lord Jesus Christ, only begotten Son, Lord God, Lamb of God, Son of the Father, you take away the sins of the world, have mercy on us. You take away the sins of the world, receive our prayer. You are seated at the right hand of the Father. Have mercy on us. For you alone are the Holy One. You alone are the Lord. You alone are the Most High, Jesus Christ, with the Holy Spirit,
in the glory of God the Father. Amen. Let us pray. O God, who willed that your only begotten Son should undergo the cross to save the human race, grant, we pray, that we who have known his mercy on earth may merit the grace of his redemption in heaven. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Please be seated. A reading from the book of Numbers. With their patience worn out by the journey, the people complained against God and Moses. Why have you brought us up from Egypt to die in this desert, where there is no food or water? We are disgusted with this wretched food. In punishment, the Lord sent among the people serpents, which bit the people so that many of them died. Then the people came to Moses and said, "We have sinned in complaining against the Lord and you. Pray the Lord to take the serpents from us." So Moses prayed for the people, and the Lord said to Moses, "Make a seraph and mount it on a pole. And if any who have been bitten look at it, they will live." Moses accordingly made a bronze serpent and mounted it on a pole. And whenever anyone who had been bitten by a serpent looked at the bronze serpent, he lived. The word of the Lord. Thanks be to God. Do not forget the works of the Lord. Do not forget the works of the Lord. Hearken, my people, to my teaching. Incline your ears to the words of my mouth. I will open my mouth in a parable. I will utter mysteries from of old. Do not forget the works of the Lord. While he slew them, they sought him, and inquired after God again, remembering that God was their rock and the Most High God, their Redeemer. Do not forget the works of the Lord. But they flattered him with their mouths, and lied to him with their tongues, though their hearts were not steadfast toward him, nor were they faithful to his covenant. Do not forget the works of the Lord. But he, being merciful, forgave their sin, and destroyed them not. Often he turned back his anger, and let none of his wrath be roused. Do not forget the works of the Lord. Please all stand. We adore you, O Christ,
and we bless you. Because by your cross you have redeemed the world. Alleluia, 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 Alleluia. The Lord be with you. And with your spirit, A proclamation from the Holy Gospel according to John. glory to you, O Lord. Jesus said to Nicodemus, "No one has gone up to heaven except the one who has come down from heaven, the Son of Man. And just as Moses lifted up the serpent in the desert, so must the Son of Man be lifted up, so that everyone who believes in him may have eternal life. For God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him might not perish, but might have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world might be saved through him." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin po ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. And every Saturday, we hold this Pilgrim's Mass, especially for our international devotees. Mga kadeboto natin, alam ko yan, merong siguro kayong mga anak, apo, asawa ng inyong mga anak at apo na nasa ibang bansa, na hindi na rin ho masyadong nakakaunawa ng Tagalog o Pilipino, at nais natin maging bahagi pa rin sila ng pagdedebosyon. That's why this Mass is for them. Wherever we may be, we are united as one family, as devotees of our Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kaya bigyan natin ng masigabong palakpakan ng mahal na pong Jesus Nazareno. At napakaganda po na sa araw ding ito, may tuturing din natin itong munting kapistahan ng Poong Nazareno, sapagkat ang araw ding ito ay kapistahan ng pagtatampok, pagtatanghal ng krus ni Jesus. Sapagkat hindi mapaghihiwalay ang krus at si Jesus Nazareno. Pag wala na siyang krus na dala, hindi na po yan Nazareno. At kapag ang krus, wala namang Jesus, hindi rin yan Nazareno. Magkasama sila. Hindi mapaghihiwalay ang krus at si Jesus Nazareno. Pero bakit nga ba natin ipinagdiriwang ito? Siguro po tayong mga Katoliko, sanay na tayo sa krus. Kaya iba sa atin, may kwintas na krus, may mga krus na nakasabit sa pintuan, sa bahay. Pinipintahan pa natin ang krus, maging ang mga pader. Pero alam niyo po, nung unang panahon, kinatatakutan, kinamumuhian ang krus. Kapag nakakita sila ng krus, ngayon ang takot sa krus, demonyo na ho, di ba? Ganunin nyo nga ho yung katabi nyo, baka may makatabi kayo, no? Ayan, no? Tignan nyo yung wallet nyo, ha? Yung bag nyo, baka ganunan nyo, no? Baka mamaya may mga humahalo, no? Pero
Hindi lang demonyo dati ang takot sa krus. Dati ang mga ordinaryong tao takot sa krus. Bakit po? Sapagat ang krus ay simbolo ng karahasan, kalupitan, kasamaan. Alam niyo po, ganun daw kalupit ang tao. Inimbento ang krus dahil ito raw ang pinakamasakit, pinakamalupit na parusa sa tao. Wala nang ibang parusa pang mas masaklap sa krus na inimbento ang tao. Alam niyo ang tao, minsan ganun kasama, nag-iisip papaano pahirapan ng kapwa. At sa kasaysayan, wala na raw tatalo sa krus. Dahil inimbento ng mga Romano ang krus para takutin ng mga tao, lalo na yung mga nagre-rebelde, lalo na yung mga ayaw sumunod, para turuan ng leksyon ang mga tao. Saan ka nakakita? Sa krus, unti-unting pinapatay ang tao. Unti-unting pinahihirapan. Ngayon nga, di ba ho, sa mga ibang bansa na may death penalty pa, tatarakan na lang ng iniksyon para raw mas mabilis. Sandali lang ang paghihirap. Dati-rati, may silya elektrika, ilang segundo lang. Pero ang krus, oras, minsan araw pa nga abutin bago mamatay yung ipinako sa krus. At alam nyo po, para mas maintindihan nyo lang ang pinagdaanan ni Jesus Nazareno, kapag pinako daw po ang tao sa krus, nakita nyo po, may tuntungan po siya. Dahil pag nangangawit, pag hirap huminga, kailangan niyang tumaas ng kaunti. Pero pag tumaas ng kaunti, para namang siyang nalulunod sa sarili niyang dugo sa baga niya. Kaya bababa. Kaya hindi mo malaman kapag ikay nakapako sa krus kung tataas ka o bababa ka. Dahil pag bumaba ka naman, doon naman lalong masakit. Pero pag tumaas ka naman, hirap na hirap kang huminga. Kaya napakalupit ng krus at yung hapdi ng pagkakapako. Pero mga kapatid, binago itong lahat ni Jesus Nazareno. Kung dati-rati ang krus, tanda ng karahasan, kalupitan, kawalan ng katarungan at kamatayan, ang krus ngayon, simbolo ng buhay na walang hanggan. Kung dati-rati ang krus, simbolo ng kalupitan, ngayon pag nakita na natin ang krus, simbolo ng awa at pagmamahal ng Diyos. Binago ni Jesus ang krus. Kaya nga, ipinagdiriwang natin ang kapistahang ito. But how did Jesus transform the cross? What made it possible for the triumph of the cross? Mga kapatid, ito po ang wag natin kalilimutan mga kadeboto. Hindi ang paghihirap ni Jesus. Hindi po. Hindi ito ang nagpabago sa krus. Ang nagpabago sa krus, yung pag-ibig at pagsunod ni Jesus. Yun ang tunay na kapangyarihan na nagpabago ng krus. Hindi yung hirap, hindi yung pagpapakasakit, hindi yung pagdurusa. Opo, nagdusa ang Pong Nazareno, pero higit sa lahat, nagmahal siya. Opo, nahirapan ang Pong Nazareno, pero higit sa lahat, sumunod siya sa kalooban ng Ama. Kaya nga, ang tunay na biyaya na nagpabago ng krus, ang pagmamahal ng Ama kay Jesus, ang pagmamahal ni Jesus sa Ama, at ang pagmamahal ni Jesus sa atin. Kaya ang tunay na deboto,
hindi nawawala ng pagmamahal. Ang tunay na kapangyarihan ng deboto ni Jesus Nazareno, hindi ho yung pasakit. Kaya paulit-ulit ko po itong sinasabi dito sa Quiapo, hindi ho nyo kailangan magpapako sa krus. Hindi nyo kailangan hagupitin ng sarili ninyo. Hindi nyo kailangan pahirapan ng sarili ninyo. Yung mga sakripisyo natin, opo, mahalaga ang sakripisyo. Kaya nagtatapak tayo, nagpapasan tayo, naglulubit tayo, nagpuprosesyon tayo. Pero wag natin kalilimutan ang lahat ng iyan, pangalawa lamang sa pagmamahal at awa na ipinakita ni Jesus Nazareno. Dahil kahit 10 beses tayong magpapako sa krus, pero walang pagmamahal ng puso natin, malayo pa tayo kay Jesus Nazareno. Kahit umagos na ang dugo sa likod mo sa kakahagupit, pero hindi ka naman nagpapatawad, hindi rin natin natutularan ang poong Nazareno. Kahit ilang kilometro tayo magprosesyon at magpasanan, pero hindi tayo marunong makipagkapwa-tao, hindi tayo marunong makipagkasundo, hindi tayo marunong sumunod sa kalooban ng Diyos. Yan yung krus ng mga Romano lamang ang daladala nyo, hindi krus ni Jesus Nazareno. Sapagkat ang krus ni Jesus Nazareno, hindi lang tungkol sa sakripisyo. Ang krus ni Jesus Nazareno, higit sa lahat, puno ng pag-ibig at awa. That is why today, we remember the triumph of the cross, the victory of the cross, because it is about the victory of the love and mercy of Jesus. The cross is not just about sufferings. The cross is about love and mercy. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, alam ko lahat tayo may mga krus sa buhay. Yung iba po siguro sa inyo ngayon, bigat na sa krus. Dahil sa pagsunod nyo, sa paggawa nyo ng mabuti, dahil sa pagmamahal nyo sa kapwa nyo, nahihirapan tayo, pinahihirapan tayo, bumaling tayo kay Jesus Nazareno. Tingnan nyo po siya, hindi siya matalo-talo ng krus. Hindi siya mapabagsak ng krus. Nananatili siyang nakatingala, nananatili siyang bumabangon at tumatayo at nagpapatuloy. At ito rin ang gustong sabihin sa iyo ngayon ng Poong Nazareno. Kaya mo yung krus na yan ngayon. Huwag kang patatalo. Huwag kang susuko kahit minsan nadadapa ka. Bumangon ka. Magmahal ka. Magpatawad ka. Sumunod ka. At magtatagumpay ka kasama si Jesus Nazareno. Please all stand. Let us now pray to God the Father, who loved the world so much that He gave His only Son to die for us upon the cross. Let our response be, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. That the church on earth may fight on to victory beneath the standard of the cross. Let us pray to the Lord. Lord, Lord, hear hear our our prayer. That people of every nation and culture may find freedom and peace through the one whom God raised on high. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer.
that those who stand in need of God's mercy and forgiveness may find hope in the cross of Christ as a way to peace and reconciliation. Let us pray to the Lord. Lord, hear prayer. our prayer. That the sick may see in the cross of Jesus the hope of complete healing and recovery. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That those who sleep in Christ may be cleansed of their sins through the blood of Christ's sacrifice. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Let us pray for our other personal intentions. Loving Father, in this life and the next, our hope is in the cross. Grant our petitions as we praise you for your mercies, through Christ our Lord. Amen. Please be seated. Lord, we gather today. In your house we kneel down and pray. We ask for your mercy as we open our hearts to receive your forgiveness, O Lord. Lord, we lift up to you all these gifts we offer for your glory. We will eat this living bread, we will drink this saving cup, and feel your presence, O Lord. As we offer this bread and as we bring you this wine, bless them, Lord Jesus, feed us now, give us life. Send us your Spirit, the source of our lives, and together we will serve you with love. Please all stand. Pray, brethren, that my sacrifice be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. May this oblation, O Lord, which on the altar of the cross cancel the offense of the whole world, cleanse us, we pray, of all our sins, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, for you placed the salvation of the human race on the wood of the cross, so that where death arose, life might again spring forth, and the evil one who conquered on a tree might likewise on a tree be conquered, through Christ our Lord. Through him, the angels praise your majesty, dominions adore, and powers tremble before you. Heaven and the virtues of heaven and the blessed seraphim worship together with exaltation. May our voices, we pray, join with theirs in humble praise as we acclaim. Holy, holy, holy Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna, Hosanna
is he who comes in the name of the Lord. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Please all kneel. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Please all stand. The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world. Bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope, Jose our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, and all the apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. 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 As one family, let us now call on our loving and merciful Father. Our Father, Who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days. By the help of your mercy, we may always be free from sin, safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, and now you're saying it to all of us here, "Peace I leave you, my peace I give you." Lord, do not look on our sins,
but look on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be always with you. And with your spirit. Let us offer each other Christ's peace. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Please all kneel. Behold Jesus Christ, our loving and merciful Lord, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Kapag ako'y naitaas, aakitin ko ang lahat nang sa aking makaharap upang sila ay maligtas. Halina't lumapit sa akin, kayong napapagal. Krus na inyong pinapasan, aking napagtagumpayan. Kapag ako'y naitaas, aakitin ko ang lahat nang sa aking makaharap upang sila ay maligtas. Halina't lumapit sa akin, kayong makasalanan. Krus na aking kinamatayan, pantubos sa kasalanan. Kapag ako'y naitaas, aakitin ko ang lahat nang sa aking makaharap upang sila ay maligtas. Halina't lumapit sa akin, kayong napapagal. Krus na inyong pinapasan, aking napagtagumpayan.
tagumpayan. Kapag ako'y naitaas, aakitin ko ang lahat nang sa aking makaharap, upang sila ay maligtas. Halina't lumapit sa akin, kayong makasalanan. Krus na king kinamatayan, pantubos sa kasalanan. Kapag ako'y naitaas, aakitin ko ang lahat nang sa aking makaharap, upang sila ay maligtas. Announcement. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos at ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Let us pray. Having been nourished by your holy banquet, we beseech you, Lord Jesus Christ, to bring those you have redeemed by the wood of your life-giving cross to the glory of the resurrection, you who live and reign forever and ever. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, delata at iba pang pang-ayuda. Ang simbahan po ng Quiapo, isa sa mga unang tumutugon sa mga nasunugan, nabaha, sa mga nasalanta at kahit walang kalamidad. Lagi-lagi po tayong pumupunta sa mga parokya at kumbento na may mga programa para sa mga mahihirap, sapagkat ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmahal, magmalasakit sa ating kapwa. At salamat din po mga kadeboto, lalo na sa inyong pagtangkilik sa ating Nazareno Medallion. Kung mapapansin po ninyo, ang ating mga kuryente sa simbahan ay kailangan na po. Tayo po'y binigyan pansin po ito sa atin ng Bureau of Fire Protection Department. Kailangan na pong maging maayos. Kaya sama-sama po tayo mga kadeboto na ating ingatan para maging ligtas ang simbahan ng Quiapo. Pagtulong-tulungan po natin na maging maayos ang lahat. Kaya salamat po sa inyong pagtangkilik sa pagtulong maging maayos ang ating simbahan. At gaya po ng nakagawian ko tuwing Pilgrim's Mass, alam ko po marami sa inyo galing pa ho sa mga malalayong lugar at probinsya. Kaya pagbaba ko, pagbasbas, yung may birthday, alam ko marami sa inyo nagpunta rito, birthday nyo, wedding anniversary, nagpapasalamat kayo sa biyaya
Lapit po kayo. Nung isang linggo ho, may lumapit, nagpapasalamat, gumaling po siya sa cancer niya na hindi na niya kailangan pa dahil lang sa paglapit niya lagi sa Nazareno, hininto na ang kanyang treatment dahil siya ay gumaling na. At yung mga galing din po sa mga malalayong lugar, sa Visayas, Mindanao, welcome po kayo sa Quiapo. Mamaya, lapit din po kayo. Sabihin niyo po kung saan galing kayong probinsya para kayo'y mabasbasan din. Sapagkat ang dambana ni Jesus Nazareno ay tahanan ng bawat Pilipino. At tayong lahat, sama-sama, kakayanin natin ang krus dahil nandyan lagi si Jesus Nazareno. The cross is triumphant not because of the sufferings of Jesus, but because of the power of His love and mercy. The Lord be with you. And with your spirit. Blessed are you, God, Father of our Lord Jesus Christ. You have given us your only Son to be our way to you. Make us follow Him generously, faithfully, and lovingly. Merciful Jesus of Nazareth, you revealed God's grace and unconditional love for us at the cross. You set your church in this world, from which the true light would shine for all to see. Grant that we who enter this holy shrine may walk in your ways of justice, peace, mercy, and hope. We offer our prayers for the sick, the oppressed, the youth, and those in need most of your mercy. Hear our humble petitions. Bless these religious articles, that we may be fervent in prayer and charity. As we continue our journey as your pilgrim people on earth, may we set our hearts on the road to heaven, our true home and reward, where you live and reign forever and ever. Amen. And may Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. Go in peace, glorifying the Lord by your life. Thanks be to God. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.